Hi guys, so welcome na naman po dito sa aming channel. At tayo po ay nandito na naman sa bungad ng ating bagong area para ituloy po yung ating mga ginagawa dito. So kung mapapansin nyo nandito na po yung ating mga ibang mga Muscovy duck. So dinala na po natin sila ulit dito lahat. Dahil kakailanganin ko na po yung yero doon. At unti-unti na po natin babaklasin yung pabahay ng ating mga alaga doon sa harapan. Ayan, so nandito po yung ating mga Muscovy ducks. Napakarami na naman nila. Yan yung mga manok natin, nandiyan na rin. So yung kambing naka-recover na talaga, talon na naman ng talon. Kahit dun sa may bagong bubong natin is pumupunta siya doon, tumatalon-talon. Very playful po siya dahil nga sa naka-recover na po siya. So maganda naman yon at nang hindi na po tayo nag-aalala. So yung mga kambing nating iba is nandyan lang sa may bandang unahan. Ang dala ko lang po dito is yung may anak, yung nanay ni Tisay. Tapos yung bagong panganak is nasa harapan pa lang. Bali pinapalakas pa natin yung kanyang mga anak bago natin isama dito sa may bandang likuran. So kung mapapansin nyo napaka kalat po ngayon dito sa ating bagong area dahil nga po yung ibang gamit natin is dinala po natin dito. So naglagay na rin po tayo ng extension dito sa may bandang side ng ating pabahay ng mga alaga dahil nga sa nagiging crowded na naman po dito sa ating area. Bali pinadala ko na kasi dito yung ating mga kulungan ng manok. Ito po yung sinasabi ko palagi na double deck. At malaki pong may tutulong sa atin ito dahil nga apat po siya, apat na doors. Kahit magkasabay-sabay na po ngayon yung ating mga manok na mamisa is marami na po tayong kulungan dito. So yung isang batch nga natin is nandito na. Bali lilipat ko na rin po yung mga nandito dahil nga dito natin dadalhin yung mga bago nating Muscovy ducks dahil nga may sisiw na naman yung ano natin dito. Yung mga inahin na naglilimlim. So mayroon na po kanina. Sayang yung apat na itlog niya dahil nga sa marami sila dyan. Apat. Siguro na apak-apakan nila, napitpit. Sayang yung apat na itlog may sisiw na. So hindi po nakalabas, namatay na po sila doon. And another thing or another good news para sa atin is nag-start na naman pong mangitlog yung isang manok natin. So magandang sinyalis po yan. At ayun, marami tayong ginawa nitong mga nakarang araw sa ating pananahimik at hindi pag-upload ay may mga naging accomplishment po tayo. So nandito rin po yung isang malaking kulungan natin. Bali, ito po yung ginamit namin sa aming mga alagang broiler noon. At nung tumigil na kami sa pagbo-broiler sa ating mga heritage chickens, so naging palakihan po natin ito. So hindi ko na sana dadalhin to kaya lang nanghinayang naman ako, sayang naka-stuck lang doon sa dati nating breeding area. Kaya dinala ko na rin po siya dito at nang magamit lang kung kakailanganin. Kaya ayun, at least nandito na siya. So dito po is hindi po sana ako mag-extension, walang planong extension para dito. Kaya lang nung nakarang araw is wala nga tayong mapwestuhan nitong kulungan na to. And naisip ko naman, sayang naman pagka nandyan lang siya sa gilid tapos nababasa. So baka madali po siyang masira. Kaya napagdesisyonan ko na nagpa-extension na lang ako dito. Dahil nga may mga gagamitin naman tayong yero na pwede pang ilagay. Tapos yung mga kahoy naman dito is available, marami po dyan sa may bandang taas. Hindi naman na po natin kailangan bilhin. At yun nga napagdesisyonan natin na ganito na lang po yung ating gagawin. So ayan, kahapon pinahabol ko po itong tatlong yero dito. So hindi pa nga siya tapos hindi pa naitali yung iba. Makulimlim kasi kahapon, parang ulan, kaya pinahabol ko to para hindi naman mabasa itong ating kulungan ng manok. And dapat ang plano is hanggang dito lang po siya. So ayan nga, pinutol ko na yung ano niya kahapon.
Kaya lang sabi po ng ating kaibigan na kasama kong gumagawa dito ay mas maganda siguro kung isakop na namin hanggang dito sa poste na to. So hanggang dyan sa may manok yung poste natin para naman hindi daw pangit tignan. Sabagay, totoo naman. Kung titignan natin dito na ganyan lang siya is parang hindi naman maganda sa paningin. And isang rason pa kaya abot na natin hanggang dito dahil nga daw sa marami namang kahoy hindi na bibilhin, and may mga ano pa tayo, mga gagamiting bubong pa naman tayo. So ayun po yung naging ano diyan nangyari, kaya ganito po yung plano natin ngayon. So nung nung sinabi ng ganun ng ating kasama, ididiretso diyan, bali napag-isip ko or mag-iba na naman po tayo ng game plan. So itong siguro natin, mga kulungan, ilaline siguro natin dito kasabay nito. So nakaline lang siya na ganyan para maging vacant itong area na to. So gagawin pa natin itong maglalagay pa tayo dyan ng mga paitlugan ng manok. Then gagawa pa tayo dito ng ibang paitlugan ng ating mga Muscovy ducks. So ayun po yung nakaplano ngayon. Dahil nga sa luluwag po itong ating pabahay ng manok. And ayun nga bali maglalagay na rin siguro tayo dito ng net. Dito sa may bandang side niya. So susundan na rin po natin yan. Hanggang dito na rin po siguro sa ating breeding pen ng ating mga panabong na manok. At i-close po siguro natin para yung mga Muscovy ducks natin is hindi na makalabas-labas, hindi bali na yung manok natin dahil lang naman sila, babalik-balik din naman sila dito. So sa totoo lang wala naman pong problema kahit hindi muna natin sila lagyan ng net. So nakikita nyo ngayon is gaganda po yung kanilang balahibo, nakakapunta kasi sila dyan sa may sapa na maliit. Naliligo po sila dyan na rin po sila umiinom. So hindi na po tayo naglalagay masyado ng tubig nila. Bali kakalipat ko lang kasi yung kakalipat ko lang ng ibang mga Muscovy ducks natin, itong mga maliliit. So ayan, nagtutukaan sila dun sa pwesto nila doon. So hindi ko alam ngayon, siguro makakatakbo sila dito dahil nga maluwag yung area. Kaya naglagay muna ako kanina ng tubig dito para hindi muna sila lumayo. So ayan, may tubig muna sila dito. Pero sa mga susunod na araw, mga 3 days ganoon, tatanggalin ko na po yung tubig at hayaan po natin silang pumunta doon sa maliit na sapa. And nandito na rin po yung pitong natin, malalaki na rin sila. So ito na po yung pinakalas na pito natin, malalaki na rin. Gusto ko na rin silang pakawalan, kaya lang hindi po natin sure kung kaya na nilang tumakbo sa mga predator. At bakang mangyari dyan, tuka-tukain din yung kanilang mga pakpak at saka mga balahibo dahil nga sa hindi pa siya mature yung yung mga pakpak niya gaya nito Kung makikita nyo, talagang dugo-dugo yung kanilang mga pakpak. Tinutuka-tuka kasi yan ng ating mga malalaki. So ito yung ginagawa natin ngayon bali gusto kong tapusin ngayong araw to. Linggo ngayon bali gusto kong tapusin ngayon to. Para bukas is may tuloy na namin yung frame nito. Yung frame. So itutuloy yung frame. Bali 2 poste pa dyan para hindi naman masyadong para tumibay siya. Kaya 2 poste pa. At mabubungan na rin bukas, hopefully. So ayan. Bali pa na po tayo pa dire-diretso na po yung gawa natin. And tumibay na rin po siya hindi na siya masyadong gumagalaw-galaw. Dahil nga sa nilagyan natin ng mga pampatibay niya. So isusunod na rin po natin yung pabahay ng ating mga alagang kambing. Final na po dyan. Dyan na po mismo sa tinuro ko noon. Dyan na po natin ilalagay yung ating mga kambing. And sana is may habol din natin ngayong taon yung ating mga native na baboy. So dito ko na po sila binabalak ilagay. So maglalagay po tayo dyan ng kanilang range. Tapos yung bahay nila. So sana mag-materialize ngayong taon. Hindi man
matapos ngayong taon na to, 2024, is sana by February or March is may lipat natin lahat para isahan na lang dito sa ating area. So ayan, medyo mabagal yung ating ano dito, pag-improve, pero kahit papano nakikita naman natin na unti-unti naman na naayos itong ating bagong farm. So yung kubo natin is by summer pa daw para may akyat natin ng maayos yung ating mga materyales. So yung mga pabahay muna ng ating mga alaga yung unahin natin. So ayun na, bali tutuloy lang po natin itong ating mga ginagawa. And sana may upload natin to dahil tatlong araw na yata tayong walang upload dito sa ating channel.